Gumising ka na! Napansin ko lamang na ang kaunlaran o ng kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay katumbas lamang ng kalayaan o di kaya ng kawalan nito. Ano ba't ganito lang ang inihanda niyo sa akin? Mga tonta! Pasensya nyo na ho, Padre. Papapalitan ko na lang po ito sa mga servidor. Palitan mo ito. Pwede. Hindi na bale! Ikaw, Crisostomo, ang lahat ng sinabi mo kanina ay kabuuan na ng natutunan mo sa Europa? Ang laki ng ginugol mo at yan lang ang natandaan mo sa paglagi mo doon? Huwag na ako kayo magtaka kung bakit ganyan ang trato sa akin ng kura. Noon pa lamang ay ganyan ang trato niya sa akin. Naalala ko pa nga nung malimit pa lamang kayo pumunta sa aming tahanan upang sumalo sa aming tanghalian o ng hapunan. Desvergonsado! Anong ibig mong sabihin sa akin? Na masiba ako sa pagkain? Pagpaumanhin niyo, pagpatuloy po natin ang ating salo-salo. Iho, bumalik ka muna sa iyong upuan. Ipagpaumanhin ho ninyong lahat. Ipagpaumanhin ho ninyo, Tiyo, ngunit kailangan ko nang magpaalam sa inyo. Uminom na lang ho tayong lahat, alang-alang sa Las Filipinas at sa Espanya. Nakita niyo na? Ang ugali ng binatang yan? Nakatungtong lang sa Europa, naging palalo na. Kapitan Tiago, bakit hindi mo inimbita ang bagong kura ng San Diego? Oo, itinayak niya ho sa akin na darating siya. Buenas tardes, senyor. Buenas tardes, Teniente. Inutusan ho ba kayo ng fraile upang huliin ako? Hindi, senyor. Narito ako para balaan ka na mag-iingat sa fraile. Matuto ka sana sa nangyari sa iyong ama. May nalalaman kayo sa nangyari sa aking ama? Gaya ng nalalaman ng lahat na namatay ang iyong ama sa bilangguan. Nabilang ko ang aking ama? Posible. Marangal at respetado ang aking ama. Kung kaya't wala akong nakikitang dahilan upang siya ay makulong. Hayaan mong isalaysay ko sa iyo ang nangyari. Bigla yatang nawala ang tenyente. Kung sa bagay, hindi naman kawalan sa ganitong pagtitipon ang ganyang klaseng tao. Hindi po ba, Padre Damaso? Kay tanda na, kay tagal sa serbisyo, ngunit hayon, tenyente pa rin. Ang iyong ama ay isang mabait at pagkakatiwalaang kaibigan. Ngunit nagkaroon siya ng isang matinding kaaway at siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. Sino itong tao na ito? Teniente, sabihin niyo ho kung sino ang walang hiyang tao na yan. Walang iba kundi ang dating kura ng inyong bayan, si Padre Damaso. Ang fraileng kanina lamang ay mainit ang ulo sa akin. Siya mismo. Siya ang dahilan kung bakit nawasak ang pagkatao at dahilan kung bakit namatay ang iyong ama. Hindi nyo dapat sinasaktan ng isang paslit. Kayong mga naririto, hindi nyo dapat kinukonsinti ang gawain ng taong ito. Ginoo, gumising ka! Tulong! Dakpin niyo ang taong ito! Ano bang hinihintay niyo? Ke? No puedes iyornada? Ikulong niyo yan! Por favor, wag na. Sasama ako ng matiwasay. Pagtatanggol ko lamang ang aking sarili.
Mula nang makulong ang inyong ama, ay doon na rin nagsimula ang paninira ng prayle sa kanya. Iniwan ang inyong ama ng lahat ng kanyang kaibigan. Kayo, Teniente, ano ang inyong ginawa upang matulungan ng aking ama? Kumuha ako ng abogado upang tulungan siya, ngunit walang tumanggap. Sinubukan ko rin kumonsulta sa Kapitan General, ngunit wala rin siyang ginawa. Marahil ay nag-iingat lamang sila. Alam mo naman ang laro ng politika at relihiyon sa ating bansa. Ano ba talagang nangyari sa aking ama? Namatay ang iyong ama sa loob ng kanyang tiitan, nang nag-iisa at walang ibang karamay. Kung ganon, saan inilibing ang aking ama? Kunin mo na lamang ang ibang impormasyon kay Kapitan Tiago. Pasensya na at kailangan ko nang bumalik sa kwartel. Adios. Adios. Sayang ama, at hindi kami nakapang-abot ni Crisostomo. Iha, huwag ka na malungkot. Nangako naman ang iyong nobyo na babalik siya. Matagal po kaming hindi nagkita, ama. Kaya ako'y nananabik na muli siyang masilayan at marinig ang kanyang mga istorya sa kanyang paglalakbay. Iha, mukhang andito na ang kanina mo pang hinihintay. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin lang. Tadhanang mapanlin lang, di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikawan. Ngayon lang nakadama ng wagas na pagkamangha. Hiling ko naman Magkasintahan nga naman. Mukhang nagkita na ulit ang dalawang magkasinta. Ibarra, Maria, okay. Mukhang napakaalaga ng mga asong iniwan ko noon. Lagi ko kasi silang inaalagaan at hindi ko sila pinapabayaan. Napakataba ni Tisoy. Pero, Aling Teresa, Ano yun, senyor? maraming salamat at pinalagaan niyo ang lugar na ito. Maliit na bagay lang ho iyon, senyor, kumpara sa naitulong niyo sa aming pamilya. Ngunit, Aling Teresa, alam niyo ho ba kung saan inilagak ang mga labi ng aking ama? Hayaan niyo ho, senyor. Bukas na bukas ay hahanapin natin ang libingan ng iyong ama. Tara ho, senyor. Pumasok na muna kayo upang makapagpahinga. Mabuti pa nga po, Aling Teresa. Sa ngayon, paalam, kaibigan. Ako muna ay magpapahinga. Tara na ho. Ang walang hiyang si Crisostomo, nandun na sa San Diego? Isang animal! Napakawalang hiya ng Ibarra na yan! Akala mo kung anong tingin niya sa kanyang sarili? Inudipota! Hala, ba't wala dito ang libingan ng iyong ama?
kung ganun, bakit wala riyan? Tandang-tanda ko pa. Dito namin inilibing at nilagyan pa namin ng malaking krus. Ayun! Ayun ang asawa ng sepulturero. Paumanin, Ale. Ngunit, nakita niyo ho ba kung saan inilagak ang mga labi ng aking ama? May malaking krus yun. Senyor, paumanhin ho. Ngunit doon ho tayo mag-usap sa lilim upang hindi ho kayo mainitan. Inasaan nga? Sinong nag-utos sa inyo na hukayin ang libingan ng aking ama? Huwag ho kayong magalit sa amin, senyor. Ngunit napag-utusan ho lamang kami ng aming kura. Sino ng kura? Si Padre Damaso ho ba? Sumagot kayo, binibini. Si Padre Damaso ba ang nag-utos sa inyo na hukayin ang libingan ng aking ama? Hindi ho. Ang bagong kura, yung mahilig ho manakit. Senyor, si Padre Salve. Anong pagkapuot ang nagtulak sa kanya upang gawan ng ganon ang aking ama? Saan nyo dinala ang aking ama? Hindi naman ho itinuloy yun ng aking asawa. Bagkus, itinapon niya na lamang po ito sa ilog kaysa ihalo sa libingan ng mga intsek. Anong biro to ng tadhana at tayo pinagtagpo? Estás hablando conmigo? Kayo nga ho, Fraile. Mayroon lamang ho sana akong itatanong sa inyo. Ngunit bago riyan, hayaan niyo muna ho ako magpakilala sa inyo. Ako nga ho pala si Crisostomo. Crisostomo Ibarra, anak ng Irehe at filibustero. Wawalang galang na ho, Padre, ngunit hindi ho masamang tao ang aking ama. Iyo bang sinasabi na hindi totoo ang kanyang mga nagawa? Sinasabi mo bang hindi totoo ang kanyang mga nagawa? Estás haciendo que las personas que se quejan del cien mentarosas. Wala ako rito upang matukoy ang lahat ng mga sinasabi ninyo. Kung kahit hindi ko rin batid ang mga nagawang pagkakasala ng aking ama upang maging kanyang libingan at bangkay ay hindi ginalang at sinalahula pa. Ulitin ko, Padre, anong nagawa ng aking ama upang parusahan siya ng ganon? Tanggalin mong iyong kamay sa aking balikat. Sagutin niyo ho muna ang aking katanungan, Padre. Ulitin ko ang aking tanong. Anong nagawa ng aking ama na kasamaan sa inyong kabanal-banalan upang parusahan na siya ng ganon? Wala! Wala! Crisostomo? Anong wala? Samantalang nawawalan kanyang bangkay at sinasabing ipinaanod pa sa ilog. Nagkakamali ka. Hindi ako. Hindi ako ang nagutos. Ang pinalitan ko ang nagutos. Si Padre Damaso ang nagnais na lapastanganin ng bangkay. Crisostomo, maghunos dili ka. Alisin mo ang kamay mo sa praile. Crisostomo, anong ginawa mo sa praile? Sinaktan ako ng anak ng Irehe. Pamanhin, Padre, ngunit ipinatong ko lamang ho ang aking kamay sa inyong balikat. Pinapalabas mo bang ako ay isang sinungaling? Si soy un mentiroso. Pagpasalamat ka at nandito si Maria Clara. Kundi ay naghain na ako ng reklamo tungkol sa'yo. Ngunit, sa susunod na ako'y iyong saktan
o hawakan ay hindi ako magdadalawang isip. Ipagpaumanhin mo ang iyong mga nasaksihan. Ngunit, nagsasabi ako ng totoo. Mamaya ay susubukan ko pakiusapan ang private. Yan ang huwag mong gagawin, mahal ko. Ito pa yung tugutan ng Diyos. Y diste tu Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, bienvenido y esta Santa Misa. Nais kong ipagbalita sa inyong lahat sa aking sermon na ito, na maayos na ang aking kalagayan. Totoo bang sinasabi ng kura? Nagkasakit siya? Bagamat maayos na ang aking kalagayan, ay nais ko pa ring magmisa dahil alam kong nais ninyo akong makita. Solo deseo compartir. Nang ako'y bagong kura pa lamang, ay maayos at mabuti ang pakikitungo sa akin ng mga tao. Tila ba'y parang ako'y nasa paraiso. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay napasok na tayo ni Lucifer. Ang San Diego ay napasok na ng masamang nilalang na ito. Ser ingrato. Kaya't mag-ingat tayo sa taong ito na walang magandang balak kundi ang makapanakit ng tao. Kaya't pakiusap ko sa inyong lahat, por favor, perdonmen de todos, na huwag niyong hayaang lasunin ng taong ito ang inyong mga isipan. At huwag niyong hayaang lasunin ng taong ito ang ating pinakamamahal na San Diego. Soledad, Concepcion, huwag niyo na muna akong hintayin. Hindi ka na ba sasama sa ating dating tagpuan? May iwan na lang muna ako rito. Hayaan nyo at ihahatid ko na lamang siya mamaya. Ganun ba? Kung ganun, mauna na ho kami. Maria? Adios. Adios. Kaawaan ka ng Diyos. Kaawaan ka ng Diyos. Kaawaan ka ng Diyos. Sa pakiwari ko akong pinariringgan ng fraile. Mabuti pa siguro, kayo na lang ang lumapit sa kanya. Hindi, Crisostomo. Sa pakiwari ko ay kailangan ko pa rin lumapit sa fraile. Paano kayo magkakayos ng kura kung makikipagmatigasan ka riyan? Kaya tara na. Maria. Mano po, Padre? Kaawaan ka ng Diyos. Padre. Akala ko po ba hindi na kayo galit? Nakikiusap po ako na patawarin niyo na si Crisostomo. Ang hirap mo namang tiisin, Maria. Bueno, dahil mapagpatawad ang Diyos at ako isang mabuting tao. Muchas gracias, Padre. Naway kalimutan na natin ang nangyari sa nakaraan. Bueno, Diyos. Muchas gracias, Padre. Bueno, kami ay mauuna na. Dalhin nyo na yung mga pagkain at ilatag na dito. Patawarin niyo ako at ngayon lang ako nakarating. Ayos lang po, Senyor.
Ayos lamang ho iyon, senyor. Napakaganda ng panahon. Nung bumabagabag sa iyo, mahal ka. Crisostomo? 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 Wala. Naalala ko lamang ang alaala ko sa lugar na ito. Naalala mo ang iyong ama? Sigurado ako na kung nasan man tayo ngayon, nandun din siya, kasama natin. Kung maaari ko lamang ibalik ang nakaraan ginawa ko na kahit sa huling pagkakataon, makasama ko lamang siya. Sana sa muling pagbalik mo dito ay mapawi ang iyong pangungulila sa iyong ama. Ito na lang natin ang ating atensyon sa kasiyahan niya ito. Tama ka dyan, mahal ko. Tuloy na natin ang kasiyahan. Napakakisig ng pilotong iyon. Siyang tunay. Tumigil nga kayo. Ang nilikot ninyo. Hindi ganyan ang hasta ng isang babae. Pasensya na po, Tia. Ano nangyari sa piloto? Mariusep! Ano yan? Diyos mio! Huwag naman sanang may nakagat pa sa kanila. Diyos mio! Bakit wala nang umaon sa kanila? Ang tagal nila, Tia Isabel! Bakit ba naman tumalon pa siya? Ano pang hinihintay nyo? Tulungan nyo na sila. Gumising ka! Ano nang nangyayari? Crisostomo! Gumising ka! Wala na yatang pusang senyor. Gumising ka, Crisostomo! Crisostomo! Diyos ko, napakabuti niyo po. Senyor? 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 Aling Sisa, kayo ho ba yan? Ipagpaumanhin niyo po, tulog na ho ang senyor. Ganun ho ba? Patawad po sa aking pangistorbo. Ngunit Aling Sisa, ano ho ba ang pakay niyo? Di pa rin na lang ho. Babalik na lang po ako bukas. Ipagpatawad niyo po ang aking pangistorbo, Aling Teresita. Don Ibarra, isa sa mga suliraning kinakaharap ng ating bayan ay ang babagal na pag-usad ng edukasyon.
Nais ko sanang makapagbigay ng dekalidad na edukasyon para sa mga kapwa nating Pilipino. Maisa sa katuparan ko lamang ito kung magkakaroon ng maayos na pasilidad para sa pag-aaral ng mga bata. At kung magkakaroon ng kalayaan ang mga guro na ituro ang mga nararapat na malaman ng mga bata nang walang pakikialam ng mga nasa kapangyarihan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa queja. Nagsisimula ito sa aksyon. Maraming salamat ho at iminulat niyo ako sa isang bagay na tunay na magpapalaya sa ating bayan. Como soy el capaz de hacer el acto. Nais ko hong ihayag ang aking pagnanais na magtayo ng mga pasilidad na magsisilbing paaralan sa mga taong nais makapag-aral. Piloso Potasio. Aba, kung sa unang sulyap ay akalain ko si Don Rafael. Mauna na ho ako, senyor. Kanina lamang ho ay napag-usapan namin ng edukasyon sa ating bayan na nagbigay sa akin ng ideya na magpatayo ng mga pasilidad na magbibigay oportunidad sa mga mamamayan dito sa San Diego na makapag-aral, mapababae man o lalaki. Mana ka rin sa iyong ama na walang ibang hinangad kundi ang kabutihan sa kapwa. Ano man ang... Paumanhin po, Senyor Piloso Potasio, ngunit kakapalan ko na po ang aking muka. Ano yan, Alexisa? Kagabi ko pa po hinahanap ang aking mga anak. Pakiwari ko nawawala na po sila. Kung saan-saan ko na po hinanap ang aking mga anak. Pero ni anino nila, wala pa rin po akong mahagilap. Kung gayon ay suyurin na natin ang buong San Diego. Habang hindi pa dumidilim. Tara na, Alexisa, Piloso Potasio. Upang mas mapabilis ang ating paghahanap ay mas makabubuting maghiwa-hiwalay tayong tatlo. Piloso Potasio, dito ho kayo. At dito naman ho ang aking direksyon. Alexisa, dito ho kayo. Sige, senyor. Magkita-kita na lang ho tayo mamaya bago lumipas ang dilim. Crispin! Basilio! Mga anak ko, lumabas na kayo! Crispin! Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Mga supling ko! Hindi ko kaya. Pag nawala sa akin ang aking mga supling. Crispin, Basilio, mga anak ko. Mga anak ko. Crispin, Basilio, mga anak ko. Basilio, mga anak ko. Crispin, Basilio. Crispin. Crispin, Basilio, mga anak ko. Crispin, Basilio, mga anak ko, nasan na kayo?
Crispin, Basilio, mga supling ko. Crispin! Crispin! Gumising ka na! Crispin! Anak ko! Anak, kanina ko pa hinihintay ni nanay. Anak, Crispin. Magandang gabi, senyor. Maaari ho ba kayong makausap? Tungkol saan? Maupo ho muna tayo. Tungkol saan ang bagay na ito? Senyor, nangihingi na ho ang ating mga kababayan ng tunay na reforma laban sa pamamalakad ng mga gwardiya sibil at ng mga praile. Reforma? Paano sa iyong palagay may sasakatuparan ng mga reformang ito? Senyor, kailangan ho nating ipaunawa sa mga Kastila na dapat nilang igalang ang lahat, lalo na ang mga pobre. Ginoo, marami ho kayong kilala sa naikatataas na pwesto. Kaya't maaari ninyong sabihin at idulog ang aming mga hinaing laban sa mga Kastila. Elias, totoo, ng ating bayan ay tila ginagapang ng isang talamak na sakit. Upang gamutin ito, ang ating gobyerno ay gumagamit ng mga pamamaraang masasakit. Ngunit, kailangan tinitiyak nila na dapat sugpuin ng mga gwardiya sibil ang kahit na anong krimen sa pamamagitan ng paggamit ng takot at tahas. At sang-ayon kayo doon, Ginoo? Kung ganoon, sa palagay ninyo, kung paano natin aayusin ang bayan na ito, tila ba'y isa kayong mahinang doktor? Hindi ba't mas lalong mapapalagay sa kapamakan ng ating bayan kung pahihinahin mo ang hukbong sangdatang lakas? Totoo. Meron tayong mga gwardiya sibil. Ngunit anong kanilang ginawa? Nasangkapan sila ng simbahan upang lipunin ang mga taong kinamumuhian nila. May mga kamalian nga, Elias. Ngunit may kabutihan din. Marahil kung walang mga gwardiya sibil, ay araw-araw na tayong sinusugod ng mga tulisanes. Ang mga tulisanes na yon ay mga kriminal ngayon dahil sa gutom. At marami sa kanila ay biktima ng pang-aabuso. Kung kaya't marami sa kanila ay lumalaban upang makakamit tayo ng katarungan. Kailangan ng higit na pagsisiyasat ang iyong sinasabi, Elias. Ngunit kung totoo man ang iyong sinasabi, maaari akong sumulat sa aking kaibigan sa Madrid upang humingi ng tulong at tumulog sa hari ng Espanya. Kung ganun, maraming salamat. Elias, kahit ako man ay lumaki at nagkagulang sa ibang bansa, ang aking pagmamahal at kaluluwa ay nananatili para lamang sa Pilipinas. At ako,
Mahal ko ang aking bayan dahil sa aking nalasap na kasawian. Maraming salamat, Ginoo, sa iyong oras. Buenos dias, Maria. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Maria. Batid kung meron kang itinatagong liham ni Crisostomo Ibarra. Nais kong makuha ang mga iyon. At bakit mo naman po hinahangad ang liham ni Crisostomo? Ibig ko lamang itong mabasa, Maria. Nang sa gayoy matiyak ko na hindi ito naglalaman ng mga mensahe o kaisipan na lumalabag sa batas ng Diyos o sa pamahalaan ng Espanya. Ang mga liham na iyon ay naglalaman lamang ng mga salita ng pag-ibig para sa kanyang nobya. Kaya, perdoname, ya no tenemos nada de qué hablar. Solo un momento, Maria. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon akong mga nabasang liham ng iyong ina para kay Padre Damaso? Liham na magdadala sa iyong pamilya ng isang napakalaking kahihiyan, lalo na sa iyong ninong at sa iyong ama. No tienes miedo? Paano kung kahihiyan, Padre? Un gran skandalo para tu pamilya. Pamilyang iniingat-ingatan ng iyong ama-amahan. Ama-amahan? Si Maria, si Kapitan Tiago ay hindi ang iyong tunay na ama. Pagkat ang liham na ito ang siyang magpapatunay na si Padre Damaso ang iyong tunay na ama. Padre, hindi ho dapat kayo gumagawa ng mga kasinungalingan laban sa aking ninong, na isa ring banal na sugo ng Diyos. Tu acusaciones es ridicula. Ngunit ang liham na ito ay ang siyang magpapatunay na hindi ako nagsisinungaling, Maria. At para mabasa ko iyan, kapalit ang mga liham ni Crisostomo? Para ba ito makahanap ng ebidensya laban sa aking nobyo? Palabasin siyang hindi naniniwala sa simbahan? Kumakalaban sa simbahan? At isang erehe? Kalmate, iha, Maria. Hindi. At iyon ba ang iyong hangarin, Padre? Para makuha ang liham ni Crisostomo? Upang idiin ang aking nobyo? Ang tunay na mabuting tao ang iyong Ginoo, Maria. At wala siyang ginagawang pagkilos laban sa amin o sa pamahalaan ng Espanya. Ano ang dapat niyang ikabahala? Na ako'y makakabasa ng mga liham, lalo na't kapalit nito'y mga liham ng iyong ina, na magpapatunay na si Padre Damaso ay ang iyong tunay na ama. Gusto na, Padre. Masakit man, ngunit totoo ito, Maria. Namatay ang iyong ina nang ika'y pinapanganak niya. At sa liham na ito ay ang siyang patunay na naisama na ito sa kanyang hukay. Gusto na, Padre. Hindi, Maria. Kapalit nito ay ang liham ng iyong nobyo. Itong liham na ito ay magdadala ng isang malaking kahihiyan sa iyong pamilya. Lalo na kay Kapitan Tiago. Lahat kayo mapapahiya sa iskandalong ito. Kaya ibigay mo na. Ninong? Maria Clara, anong ginagawa mo rito?
Alam mo bang, papunta pa lamang ako sa inyo upang dumalaw bago ako lumuwas pa Maynila. Totoo po ba? Ano tumatangis ka? Totoo po bang kayo ang aking ama? Saan mo naman nabalitaan ang walang basihang impormasyon na yan? Sa iyong nobyong si Crisostomo? Nuhuri itong inamay si Crisostomo. Oh, kung wala siyang kinalaman dito, sino? Sino ang naninira sa akin? Huwag na ho kayong magtangkang magsinungaling pa, Padre. Dahil nasa tahanan tayo ng Diyos. Hindi mo maaaring sabihin ito sa kay Santiago. Masasaktan siya. Makakasira ito sa kanya. Iha, masisira ang lahat ng pinaghirapan namin upang mabigyan ka ng magandang buhay. Naiintindihan mo ba, anak? Naiintindihan mo ba? Ha? Teka lang. Tumitokes, hindi ko inakala na ang buong pagkatao ko ay isa palang malaking pagpapanggap. Ayaw ko nang makita at makausap ka, Padre. Sumpain nawa tayo lahat ng Panginoon. Paano nakapasok ka sa aming bakuran? Senyor, kailangan nyo na hong tumakas dahil paparating na sila upang arestuin kayo. At sa anong dahilan? Bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan. Anong kalokohan ito? Nagsimula na ang kanilang paglusob sa kwartel. Senyor, anumang sandali ay kukunin na kayo ng Guardia Civil. Ngunit wala akong kinalaman sa magsikan na yan. Batid ko, gawa-gawa lamang nila ito upang pabagsakin ka. Wala nang oras, senyor. Tara na't lumikas. Senyor, andito na ang Guardia Civil. Anong ginagawa nyo rito? Senyor, pasensya na po at hindi ko sila napigilan. Sa ngalan ng hari at ng alferez, ikaw ay aking inaaresto, Senyor Crisostomo Ibarra. At sa anong dahilan? Kayo ay aming dinadakip sa kasong separasyon at pag-uudyok ng himagsikan. Pakiusap, ibaba ninyo ang inyong mga baril at ako'y sasama ng matiwasay. Ganyan din po ang ginawa ng inyong ama noon. Kusa siyang sumama dahil alam niyang wala siyang kasalanan. Nakita niyo naman po ang kinahinatnan niya. Saksi ang lahat sa aking matiwasay na pagsama upang patunayan na hindi ako nagbabalak ng anumang masama sa ating lugar. Senyor, kung ipapangako niyong sasama kayo ng matiwasay, ay sinisiguro kong hindi kayo mapapahamak at hindi ko kayo ipapagapos. Acompañarlo a presurates. ¿Por qué te detuviste? Nawawala ho ang senyor. Pati na rin po ang aking baril. ¿Qué? Una desgracia. Date prisa. No está lejos. Nay, may tama po kayo. Huwag niyo po akong iwan. Mag-isa na lang po ako. Hindi mangyayari. Basilio, uuwi tayo. Opo. Anak po. Bata, bilis ka na dito. Hindi ligtas dito. Ako ang bahala sa nanay mo. Ligtas dito. Paano po yung nanay ko? Ako ang bahala sa nanay mo. Sige na, umalis ka na. Hindi ligtas dito. Maria. Ano po?
kasalukuyan pinaghahabol ng otoridad upang piliin sa bagay na kasalanan hindi ko naman ginawa. Ano? Batid kong iisa lang ang lahat ng gumawa ng ito. Kung kaya't nararanasan natin ito. Kung kaya't sa 1,000 panganib, ako'y naparito upang humingi ng tawad sa mahal ko. Dahil hindi ko na matutupad ang mga pangarap at pangako natin sa isa't isa. Ano? Yun ang kamatayan ng aking puso, Crisostomo. Hindi. Hindi ko kakayanin, mahal ko. Ikaw ang ibig ko. Ikaw ang buhay ko. Ngunit, ngayong gabi, nagbago na ang lahat. Ako isang pugante na mananatili na lamang sa dilim. At ikakapayapa ko kung ipapangako mo na ilalayo mo ang iyong sarili sa kadiliman at ilalayo mo ang iyong sarili sa kapamakan. Kung kaya't pinapalaya na kita, ibibigay ko sa iyong kapayapaan, lumigaya ka lamang. Paalam. Hindi. Ayoko ang kapayapaan na alim mo sa akin. Ngunit, hindi yun ang buhay na hinangad ko para sa'yo. Wala akong ibang nais kundi ang iyong katiwasayan. Tawarin mo ko kung hindi pa kita nasasama ngayon. Kung hindi mo talaga mabibitawan ang ating mga pangako at sumpaan, marahil ay hindi rin ako susuko. Kung gayon, susumpaan natin ay habang buhay kong pangahawakan. Bigyan mo lamang ako ng panahon, Maria, upang muli kang makasama. Babalikan kita, Maria. Makakapaghintay ka bang muli? Kahit ilang 7 taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Crisostomo. Hanggat buhay ka, ako'y mabubuhay rin. Sana